Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago munang lahat, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Please don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded video. Bakas na naman ang lungkot sa mukha ni Helen. Hindi pa man kasi nagtatagal ang mister sa bahay, ay umalis na naman ito. Maaga pa lamang ay nagpaalam na ang mister ni Helen. Papunta ulit ito sa NAIA para sa 2 weeks long business trip bilang isang IT consultant. 37 years old na ang asawa ni Helen na si Julius at laging nasa ibang bansa ito. Kaya nga kahit 5 taon na silang kasal, ay wala pa ring baby. Bunga ng pagiging workaholic nito. Kaya naman nililibang na lang ni Helen ang sarili sa ipinundar niyang business. Isang computer shop. Ngunit kahit anong gawin niyang pagpapakabisi, ay hindi pa rin mawala ang pagiging malungkutin at pangungulila niya. Lalo na sa tuwing malamig na gabi, ay ang yakap at haplos ng kanyang mister ang kanyang hinahanap-hanap. Si Helen ay 30 years old na, pero mukha pa rin itong dalaga. Dala nga nang wala pa itong anak at maasikaso rin sa katawan. Maputi, slim at may tangkad na 5'5". Hindi maikakailang nabiyayaan ng mga katangiang kinababaliwan ng mga lalaki. Sa pag-alis ng mister ni Helen, tanging ang pamangking sila Ara na nasa edad 20 at ang boy nilang si Junie ang nasa edad 18 ang kasama niya sa bahay. May 10 taon nang kasama ni Helen si Ara, habang si Junie naman ay 2 taon pa lamang na naninirahan sa kanila. Kinuha lamang nila ang binata upang magkaroon sila ng kasamang lalaki, lalo na't laging umaalis ang mister ng bahay. Ang mister naman niya may nais noon dahil ang binata ay galing sa probinsya at malayo ring kamag-anak ng nanay niya. 10:00 na nga ng gabi, hindi pa rin makatulog si Helen. Mainit ang panahon at sira pa naman ang aircon ng kwarto nila. Kaya't bumaba ito upang mag-shower nang mapansin niyang nakabukas ang TV sa sala. Mahina ang sound, kaya't maingat na nilapitan ni Helen iyon para malaman kung sino ang nanunood. Nang medyo malapit na siya ay nagulat siya sa tema ng pinapanood sa TV screen. Pilit niyang inaninag kung sino ang nanunood pero madilim ang sala. Pero maya-maya nga lang ay napagtanto niya na ang binatang boy nila iyon dahil wala naman na silang ibang panglalaking kasama maliban sa kanyang asawa na wala naman sa bahay. Naiintindihan naman ni Helen ang binata at kahit sinong lalaki naman ay dumaan sa ganoong realidad. Umatras si Helen, ngunit natabig niya ang baso sa may cabinet na siyang nalaglag. Biglang namatay yung TV sa may sala. Pagkalipas ng ilang segundo, ay bumukas ang ilaw. Si Junie nga, patay mali siyang nagpalusot ito na nanunood lang daw siya ng pelikula. Ate, pasensya na ho ha. Hindi pa kasi ako inaantok, wika nito. Okay lang, tanging sagot ni Helen. Napansin ni Helen ang harapan ng manipis na short ng binata. Hindi maipagkakaila na may binatbat ito pagdating sa kama. Hindi tuloy niya naiwasang maikumpara iyon sa kanyang asawa. Kaya naman napalunok na lamang ang ginang. Sige, pupunta lang ako ng shower, sabi ni Helen. Sige po, itutuloy ko lang tong pelikula. Sagot naman ni Junie na halatadong hiyang-hiya. Nang nakabalik na sa sala si Junie, ay lihim na napangiti si Helen.
Hindi nga niya maalis sa isipan niya na nahuli niya sa aktuhan ng binata. Parang nagising tuloy ang pagkatao niyang uhaw. Ilang buwan na ba mula nung huling nakatabi niya ang mister sa malamig niyang gabi? Biglang may naisip tuloy na kalokohan ng ginang. Ngunit pilit na nga lang niyang winawaksi sa kanyang isipan. Agad na nagtungo na si Helen sa banyo. Pagkaraan ng 15 minutos ay lumabas ito at napansing wala na si Junie sa sala. Kaya't umakyat na rin siya ng kwarto, dala ang mga suot. Nakakailang buwan pa lamang noon na naninirahan si Junie ay napansin na ni Helen ang kapilyuhan ng binata. Minsan pa nga ay napapansin niyang panayang tingin ito kay Ara habang naglalaba. Minsan naman ay napapansin din niya sa kwarto ni Junie ang mga nagkalat na magazine. Hindi nga niya iyon binigyan ng atensyon dahil naiintindihan niyang nasa kasagsagan ng edad niya ang pagiging ganoon. Marahang sinara ni Helen ang pintuan ng kwarto niya at naisipan niyang mahiga at saka kinalas ang tuwalyang nakatapis sa kanya. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan niya ang insidente kanina at aminado siyang namangha siyang bigla sa kanilang boy. Walang ibang naging lalaki si Helen sa buhay niya kung hindi ang mister lang niya. Napaisip pa nga siya bigla, anong klaseng alapaap kaya ang makakamit niya kapag pumatol siya sa ibang lalaki? Sa kanilang boy. Sa kanyang pagpikit niya ay hindi maalis sa isipan niya ang itsura ng binata. Dala na nga ng damdamin ay tumayo siya at itinapis muli ang tuwalya. Unti-unti siyang lumabas ng kwarto at nakiramdam kung tulog na si Ara. Sarado na ang kwarto nito at patay na nga ang ilaw, kaya't buong ingat na umakyat si Helen sa 3rd floor kung saan naroroon nga ang kwarto ni Junie. Nang makarating pa nga sa itaas ay biglang kinabahan at nagdalawang isip pa si Helen. Naiisip niya ang kanyang mister, ngunit hindi pa rin kasi niya maalis sa imahe niya ang binata. Bahala na, bulong ni Helen. Maingat na pinihit ni Helen ang doorknob ng kwarto ni Junie. Hindi nga ito nakalak. Napabuntong hininga siya habang maingat na tinutulak pabukas ang pintuan. Lalo pa nga siyang kinabahan nang mapansin niyang nakabukas din ang ilaw sa loob. Gusto na nga sanang umatras ni Helen nang bumungad sa kanya si Junie na walang kahit ano sa sarili at tulog na tulog. Hindi gumalaw si Helen sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan ng binata. Nakapagdesisyon na nga siya. Kailangang may mapala siya noong gabing iyon. Tao lang ako. May pangangailangan din ako. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan ay sumampa siya sa may paanan ng kama at doon lumapat ang labi niya sa abs ng binata pa ibaba. Sa puntong iyon, wala na siyang pakialam kung magising pa ang boy nila. Ma'am, hindi naman makapaniwalang sambit ni Junie. Hindi umimik si Helen. Imbes na magsalita, ay dali-dali itong tumayo at nagtapis ng tuwalya. Akma na sana siyang aalis nang bigla siyang hawakan sa braso ng binata. Ate, kung alam mo lang kung gaano ko katagal inantay ito, kung gaano kita katagal pinangarap, wika ng binata. Sa pagkakataong iyon ay sumagot na si Helen. Mahal ko ang asawa ko, Junrei, pero tao lang ako at may pangangailangan din ako. Huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan. Niyakap siya ng binata ng mahigpit. Hanggang sa unti-unting natangay sila ulit ng bawal na sandali. Muling natalong isipan ni Helen. Hindi na nga niya nagawang tumanggi sa bawat haplos at halik ng binata. Maya-maya pa nga ay bahagyan niya nilayo ang sarili kay Junie at minasdan ang kabuuan ng kanilang boy. Matipuno, matangkad, hindi kagwapuhan, ngunit nasa harap nito ang ikababaliw mismo ng sinumang babae.
Ang swerte naman ni Kuya sa'yo. Hindi pala. Ang swerte ko, pabulong na sinabi ni Junie na siya namang narinig ni Helen. Na siya namang nagpangiti dito. Sa puntong iyon, inalis ni Helen ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Halos hindi naman makahinga si Junie ng mga oras na iyon. Napakaganda naman kasi, napakaputi, at napakakinis nito. Kahit na 30 anyos na nga ito, unti-unting nahiga si Helen sa kama. Hindi naghihiwalay ang tinginan ng kanilang mga mata. Si Junie ay hindi umaalis sa pagkakatayo. Pilit na kinukumbinsi ang isipan na ito'y hindi na isang panaginip lamang. Pinikit ni Helen ang mga mata at tuluyang binukas ang binti para sa binata. Doon ay tuluyang nabulabog ang kwartong iyon sa dalawa na halos hindi nga malaman kung paano aawatin ang mga sarili dahil sa bugso ng damdamin. Halos nga himatayin na si Helen sa natanggap niyang alapaap na ngayon pa lamang niya dinanas na kahit nga sa asawa niya ay hindi magawang lampasan ang kanyang limitasyon. At tanging ang binatang boy lamang ang natatanging nagpatayo sa kanya o nagpaligay sa kanya ng sobra sa unang pagkakataon. Hanggang sa tuluyan ang humupa ang damdaming wow at tila ayaw magpaawat ng dalawa. Ang saya ko po, bulong ni Junie. Napabuntong hininga naman si Helen at walang imik siyang tumayo. Maingat siyang naglakad patungo sa pintuan. At bago huminto, ay nilingon pa nga niya si Junie. Maraming salamat. Napasaya mo rin ako. Nakangiting sambit ni Helen. Pagkatapos pa nga noon ay tumuloy na siya sa sarili niyang silid. Tuluyan na rin tumigil ang ulan sa labas. Alauna na pala ng madaling araw. Malamig ang simoy ng hangin. Si Helen naman ay nakaupo lamang sa gilid ng kama niya. Nag-iisip. Tama kaya ang ginawa ko? Bahala na nga. Pagkatapos ay tumayo siya at tumuloy sa banyo. Binuksan niya ang shower at nilinis ang sarili. Medyo magliliwanag na nang gisingin si Helen ng isang halik sa labi. June, bulong ni Helen na naputol nang makita niyang humalik sa kanya ay ang kanyang mister pala na si Julius. Han, andito ka na pala. Akala ko ba 2 linggo ka pa sa Thailand? Medyo palusot na tanong ni Helen. Han, nagpasya na ako Magre-resign na ako sa kumpanya para naman lagi na tayong magkasama rito. May ipon naman na tayo di ba? Para makapag-umpisa ng malaking negosyo. At saka gusto ko na rin magka-baby na tayo Malambing na sabi ni Julius. Halika na't handa na ang almusal. Sa baba ay naghihintay na sa pagkainan si Ara at Junior o Junie na tinawag na rin nila upang sumalo. Pagbaba ng mag-asawa ay hindi makatingin ng gusto si Junie kay Helen ng diretsyo. Sa muling pag-anunsyo ni Julius ng kanyang plano, ay muling nagkatitigan sina Helen at Junie. Para sa binata ay ito na ang katapusan. Para naman kay Helen ay mas okay ito. Kasi hindi na nga niya problemahin kung sakaling magbunga ang ginawa nila ni Junie kagabi. Total yun din ang balak ng mister, ang magkaanak na nga sila. Naputo lang tinginan ng dalawa ng utusan ni Julius. Si Junie na bumili ng alak pagkatapos kumain. Iinom daw silang dalawa mamayang hapon. 5:00 na nga na magsimulang mag-inuman sila Julius at Junie habang nagluluto naman ng pulutan sila Ara at Helen. Pagkasapit nga ng 9:00 ng gabi ay lupaypay na sa kalasingan si Julius kaya kailangang akayin pa ni Junie papunta sa kwarto nila. Pumatok si Junie sa pintuan. Pagpukas nga nito ay nagulat si Helen. Halos wala na nga kasing malay ang mister niya na nakasampay sa balikat ng binata. Inihiga nila si Julius sa kama. Pagkatapos pa nga noon ay niyakap ng binata si Helen. Ngunit kaagad siyang itinulak nito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mo bang mabuka tayo?
Sabi ni Helen. Lasing na po si kuya. Nagmamakaawang sambit ni Junie. Oo nga't lasing na siya. Pero si Ara, gising pa. Sige na, please, tuluyang lumabas ang binata sa kwartong lulugo-lugo. Isinara nga ni Helen ang pinto at tinabihan na ang asawa. Hating gabi na nga nang magising sa isang malambing na haplos si Helen. Malakas ulit ang patak ng ulan sa labas. Malamig ang simoy ng hangin. Patay ang ilaw, kaya't akala ni Helen na mister niya iyon. Gising na nga at sineseryoso ang sinabing gusto na nitong magka-baby sila. Biniyayaan na lang o binigyan na lamang niya ito ng pagkakataon. Hanggang sa namalayan na nga nito na hinila pababa nito ang shorts niya. Julius, wika pa nga ni Helen. Ngunit bigla siyang kinabahan na mapagtantong hindi ang asawa niya ang nakasampa sa kanya. Sa gitna ng dilim ay naaninag niya ang tulog na tulog pa ring asawa. Junie? Pabulong na tanong ni Helen. Ngunit hindi ito umimik. Muli ay hindi na nga nakapalagpas si Helen. Ayaw man niyang aminin ay mas ninanais ng kanyang katawan ang presensya ng binata. Kinabukasan ay bigla ang nagpaalam si Junie sa mag-asawa. Kita ang lungkot sa mga mata nito. Kailangan po kasi ni tatay ng kasama sa pagtatanim sa bukid. Maraming salamat po kuya at ate. Paalam ni Junie. Bago tuluyang umalis ay nagpalitan pa nga ng matamis ng ngiti sina Junie at Helen. Pagkalipas na mahigit 1 buwan ay delayed na ang period ni Helen. Buntis na nga siya. Labis naman iyong kinatuwa ng kanyang asawa sa pag-aakalang sa kanya ito at hindi niya natuklasan pa ang katotohanan. Naging masaya naman ang buhay mag-asawa nila. Lalo na nga nang maisilang ni Helen ang bata. Ang kinakatakot nga lang ni Helen ngayon ay baka balang araw singilin siya ng karma sa nagawa niyang pagkakasala. Pero hanggat wala pa iyon, ay pilit niyang itinatama ang nagawa niyang mali. Hanggang dito na lamang po at paalam. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalyas, Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Liamanzares G, Boy Lati, Benedict Estrella, Ferdinand Paran, Hernani CF6, Onier Molacada, Cerilio Duran, Mariono Rojas, Diosdado Tala, Reggie 0307, Hernani C6F, Fred Franco Co, Joey Bakita, William Casasola, Norman Dangsky, Randy Mendoza, Hesoyam 9, Max Ga, Joaquin Jr. Liamanzares, Reynald Niemes, Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Aileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sa